Dahil sa magkakasunod na isinasagawang community support program ng Philippine Army sa Bicol Region, tiniyak ng pamunuan ng Philippine Army na zero CTG influence o wala ng impluensya ng mga rebelding New People's Army o NPA sa mga malalayong barangay sa Bicol Region. Ayon sa mga otoridad, naging malaking tulong ang mga proyekto ng pamahalaan na farm-to-market roads at road network sa iba't ibang lugar sa Kabikulan. Nakatulong din anya ang teknolohiya upang maiparating sa mga tao ang ginagawang programa at proyekto ng pamahalaan. The Philippine Army will be going to that influence barangays. Tapos after that, kinukuha natin yung mga issues and concerns nila, primary issues, and then i-resolve natin with the help of the other government agencies. Kaugnay nito, nilinaw ng Philippine Army sa rehiyon na hindi ibig sabihin nito ay wala ng presensya ng CPP-NPA sa mga lugar sa Bicol, lalo na roon sa tinatawag na Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDAS area. Aniya, gagawa pa rin kasi ng paraan ng mga teroristang grupo para makapang-impluwensya lalo na sa mga kababaihan, mga magsasaka at mag-aaral, kaya naman patuloy ang maigting na kampanya ng mga sundalo para mapanatili ang zero CTG influence ng Bicol Region. So after that, nag-i-establish tayo ng mga tinatawag natin na ang pinapapunction natin yung mga barangay-based institutions, yung BBIs. Tapos nag-organize din tayo ng mga people's organizations doon sa barangays to counter yung mga organizations dati na mga inorganize ng mga NPA doon sa barangay, kaya naging influensya. Samantala, sa tala ng 9th Infantry Spear Division ng Philippine Army, aabot na sa 35 ang bilang ng mga sumukong rebelde at nagbalik loob sa pamahalaan ngayong taong 2024 sa Bicol Region. 21 rito ay mula sa CPP-NPA at 14 naman ay mula sa Milisyang Bayan. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon.